Yan, katong lalaki. Si Jason Mutia. Tapos kung sa may problema ninyong ato bahin niya. Kibali, sugdon sa anak ko sa una, sir, no. Actually, it was on May 29, if I'm not mistaken. So around 7 or 8 p.m. So May nangaon. 29. Yes, nangaon midri sa amuha ko mga bata kong gipakaon. So karon, kini ako ang bayaw is dili na kay siya ingon nga gakaon. Primero diha pa siya sa pikas kwarto gatulog. Natingala mi nga nagkadugay diri na siya sa gawas, diri. Natingala mi nga imbis kay okay ra to nga naa siya dire, niabot na po siya sa sagbutan. Dito na po siya nagpinuyo. Sige siya panghakot og kanang mga basura ba. Tapos ingon ako ang banak, ana siya nga lang unsa man nato ni si kuya nimo sa may desisyon. So mo tong ningon ko nga dili man pud pwede nga manawag ko og mga kapulisan is because wala man siya nang haras. So suwa mi kapag pagka gabi ana kay katong alas 8 or alas 7 ba to nangaon mi nanigbas man na siya kalit. So ang ako ang bayaw nga nagluto og sudan Yan igsuon to kibali. kuan ako ang bilas, wala po to siya labot. Ako ra tong iyahang kuan. Kaya ang ako ang bana og siya igsuon man manghud ra siya. So ako nga na ako sa taas kay daot makog mata, ang akong bayaw mo'y una nakakita nga ning labay. Abi na mo og paingon siya gabi kay na siya lagaraw, na siya mga habol og katong other cellophane nga iyang gidala. So sa tingala man mi kay nibalik. Unya iwit na ko nakaingon sa ilaha nga ang akong bayaw paingon dire. So mauto nga pag abot niya di sa portahan gitigbas niya. Ang akong bayaw nakaambak kay pila ra man tayo lawas kay gamay man. So gisradaan tayo damo ang portahan. Ang mga bata nga nangaon nalisang, pati ako nalisang ko. So mauto nga kay kamera may mga babae wa man ang mga lalaki dire. So gipasulod na ko ang mga bata nako og ako ang pag-umangkon nga mga gagmay sa among kwarto. May gali kay wala gyud pud niya nga giabrihan gyud ang among portahan kay pila ra man tanong kusog sa among portahan nga gamay ra man. So mauto nga nanigbas siya tapos di na moak siya og botilya nya daghan pa to siya gipanigbas. Unya mauto nga ang akong mga anak nga duha ka buok nga padalagahay na og ato akong bayaw ni ambak sa bintana taas-taas gyud pud mga 6 feet. Gidagan nila nidagan sila kay para makapangayo migtabang. So mauto pag nisunod man ako ang bayaw mauto nga nakakuan ko og kanang way nga para makagawas sab mi. So mauto nga dugay-dugay po to siya nakuha kay kaupat man gito siya balik-balik sa ato ang kapulisan. So mauto nga pagka alauna kay dito mi sa barangay 3 na nga tulog, nakuha gito siya diri Pero kay ang plano nako ato sir is mo file unta na ko case. Pero kay ano man kay bali nagduha-duha pa pud ko ato sir kay kanang mixed emotion ko. It's because kanang maluoy ko kay inana iyang kahimtang yes na depressed tas kay biyaan mo gud siya asawa sir. Then iyang anak nga duha ka buok gidala pod. Pero na siya history about ana. So mao to nga ni ingon ko kang Dr. Ed kung siyang assessment kay gi-injectionan man pampakalma. I don't know if tranquilizer ba tong gi-inject. Ningon ko nga sir unsa may assessment ninyo sa ko ang brother-in-law kay ang ako sir kay I am looking for the safety needs of my kids. Labi na kay ako babae ko nya na high blood pagyug ko. Di niingon si sir nga ako ma'am dili na ko ingon nga i-deprive ang imuhang katungod nga mo file og case, but sa mga expert pod sa health expert kato nga time ma'am nga pagkabuhat niya is makaingon tag unintentional. It's because lucid kibali siya sir kanang wala siya siyang buot. So mo tong ningon ko nga inani magud ni sa doc kibali it is not his first time to do nga giharas me kibali second time na og lahi putong sa Sibagat og sa Butuan. Kay ang amo ang nadungog ana sir is kanang gipasuyop daw na siya og shabu nga without knowing him, without permission, consent nga gipasuyop siya through cigarette. So niingon po si Doc Ed kay ako man nagi-share sa iya siya dili po daw na ingon ana gid daw ang effect nga kanang dali ra pud bitaw ang epekto naa gid daw na sa kanang sa hormonal imbalance gid daw na niya. Tapos ingon pa in addition sa giingon ni Dr. Ed nga kibali psychotic og hallucination daw nang iyaha kay actually wala magid mi na wala na ko na siya dadala sa psychiatrist kay kibali kuan man pud mi nga ako ang ba na labor naman pud ang trabaho. Ako graduhan tuod ko pero wala po koy trabaho kay walay magbantay sa akong anak. So mao to nga
I decided to chat na lang po sa inyo kay sige magud ko paminaw. Avid listener po ko sa sa 91.3. So ako yung gingon-ingon nila nga abogada kay kusog man gud ko mag-comment in relation to mga laws. Oo, para karon nagbasa ko og kuan constitution. So mao to nga ang plano namo is payagan na lang siya kay naman may gamayng luna dito sa sitio Tagapwa. Ang amo na lang siyang payagan kay as of now he is under custody sa iyang uyuan. Pero ang kadugo gid anak niya sir is ang babae pero patay naman. So kay samo lang pud nga side kay para pud nga dili pud mi makadungog og kanang sakit nga istorya nga nung naa dito ako ang bayaw mo to nga nag-initiate ang akong bana ug ako nga inanin na lang gore himuan na lang to na siyang payag kay para dili lang siya matuluan kay ako sir maluoy ko pero na-trauma naman gud ko nga nanigba siya. Kaduha naman gud niya gibuhat. Totally sa first time niya nga sa first time niya nga gibuhat wala siya nanigbas pero nagdagandagan siya sa mua na iyang asawa gibunala niya tas iyang anak iyang gituwad. Pero na edad ani? Kuan 34 34. or 34. Bata pa siya Ilan na sila ka bulan to igibiyaan? Taod-taod na sir mga April, May, June mag 2 months. 2 months pa lang. So sagol 2 kay bali months. na iyang gibati kaguol. Yes sir, depression sobra ka kaguol. So gibiyaan sa siyang asawa kay mao to nga mo lakas. Na sila di actually sir kana akong bayaw sa wala pa na siya naingon ana is gid siya very responsible person in husband. Bisag ako maka-testify gyud ko kung unsa gid siya kamaayo kay diri sa balay makaingon jud ko nga wala gid po niya gipasagdan yang asawa. Ang iya lang yung asawa mo'y apan. Oo, kay something na agid siya mga personal dili lang nako ikuan kay private wala na ko katungod ana. So personal matters nila medyo law-ay man pero I decided to keep silent kay para nga naay kuan ba naay peace. So mao to nga nakabuhat siguro iyang bana na tungod sa iyahang ka-depress tas dili na siya Kaning mukaon. nahitabo sa iya nga naingon ani siya didto na ni nagsugod nga gibiyaan siya sa iyang asawa. Yes, sa Butuan City diha sa Uchua. Nani siya anak? Naa duha ka buo. Kasado siya na? Dili po. Allegedly dili daw niya anak. Ingon pa pero lisod man pug kaayo og magkuan tumo-tumo kung wala tay proper evidence so basig ma-perjury ta ana. Oo. So karon naa siya gibutang sa Tagapwa Kalinawan. Kalinawan. Dito siya gipa-drop kay kuan sa kanang Kaning Kalinawan purok na ni siya. Sityo. Sityo. Ang Tagapwa mo na ang Kibalibaryo. Sige kay Manawagan man ka ni Jing Pulvera. Yes, to our honorable Asag ng Bayan SBG Pulvera. So ako nagapanuktok or nagahangyo nga on behalf of my brother-in-law nga si Jason Pakulba Mutia nga matabangan siya nga mapahimuan siya og ganang gamay silunganan at least nga kanang naa siya kapuy-an kay naaman mi kaldero nga pwede ihatag sa iya ha. Og napod mi isa kasakon na lang nga humay nga ipagaling which is tagaan po namo siya. So nanguan ko nanuktok jud ko kang SBG even sa ato ang halangdon nga Mayor Enriquez Paredes Bravo nga unta na mapaabot ni nga ako ang panawagan nga kaning matabangan ng ako ang biyaw. I am not wala ko nanawagan para sa akong kaulingon but ako gibuhat para sa ako ang bayaw kay taor man gud pud siya. Yes, bisan pa man sa iyang gibuhat, mas nagpatigbabaw yung kaluoy nako sa iya ha. Manang wala na lang ko sa inyo habang nagpay. sitwasyon dili ba lisod ba gid para sa inyo nga ma-providean siya Sa, niini nga mga material. yes sir, sa tinuod lang kay ako ang bana is labor lang. So ang iyang sweldo is 400 per day. So ang among anak upat ka buok na gigatas. So kung kami lang sa kuang sa isa lang na kami ka pamilya, okay ra siya. Pero kung naa siya, medyo okay. Maluoy okay ra og na jud ko'y trabaho. Wala sir. na siya ginikanan. Tiguang na po iyang papa, broken family po na sa lagikan. Iyang papa naa sa Sapaw. Tas wala na po igsuon niya nga mudawat sa iya ha. Mao to nga. Tungod sa iyang sitwasyon. Yes. Pero sa wala pa na siya ningon anak sir botan gina siya. Walay assistance ang DSWD sa iya ha? Actually katong niadto ko didto kay gusto unta na ako nga mapatanaw siya sa psychiatrist kay wala man may jurisdiction kay dili man may mga psychiatrist. Ingon ang taga DSWD nga dili nila
kuan ma-cover ang pang psychiatrist. Ang ilaha daw is pang medicine lang, oo. Which is amount of 5,000 pesos. Unya kay wala man namo siya napatanaw sa psychiatrist kay wala man pud mi 2,000. So mao to nga wala gyud nahitabo. Lagi po na maula po kumudol sa mong kapitan. So sa katropang sa serbisyo katropa na lang yung ko nag-chat. Oo. Sige. Oo. Ito yung pangalan mo. Ako si Doris May Altizen po.